Kaya kahit na nag-resign si former Congressman Zaldico, that doesn't exempt him from accountability. Araw na ito, inihain niya po yung kanyang resignation. What can you say about the timing as well as ano pong mangyayari sa ethics complaint against him? Actually, hinihintay ho namin hanggang 12 midnight. Itong pag-submit sa amin, pagbigay ni Congressman Pido Garvin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Sapagkat ang usapan nga, kausap natin yung chair ng ethics, na by tomorrow ay address na ng kanyang committee. At ang next step namin ay sana ay isuspend namin si Congressman Saldico. At kung hindi pa rin siya makikipag-cooperate hanggang umabot na ma-expelled. Pero nagain nga ng kanyang resignation. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldico. Magandang gabi po. Kaninang umaga nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics at tinalakay po namin ang bawat kaso na nakasampa po sa aming committee at kabilang na po dito ang kaso ni former Congressman Zaldico. Kanina po, nagkaroon po kami ng initial discussion at tulad ng nasabi po ni Speaker, handa po yung komite. Inaabangan po namin ang kanyang response by 12 a.m. midnight and kanina po naka-receive po kami ng letter kung saan ipinapahatid niya ang kanyang resignation. Mariz Umali po, GMA News, GMA Integrated News. Pwede po bang malaman kung ano exactly yung mangyayari dun sa mga ethics complaints laban kay Congressman Zaldico dahil nga po ngayong nag-resign na siya, magpapatuloy pa rin po ba ito? You mentioned, Kong, kanina, Speaker, that it will all depend on the Department of Justice already or the ICI. Ibig sabihin po ba nito, wala nang hold ang Committee on Ethics sa kanya? Yeah, since nag-resign na si Congressman Saldico, wala nang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayahan para umattend sa Committee ng Ethics. Yes. Thank you, Ma'am Marie, sa inyong katanungan. Ayon po sa Section 2 ng Internal Rules ng Committee on Ethics, the Committee on Ethics has jurisdiction over duties, conducts, immunities, rights, as well as the reputation and integrity of the House and any of its members. Since naipahatid na po ni former Congressman Ko ang kanyang resignation, in effect, nawalan po ng jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, kahit na wala ng jurisdiction ang Committee on Ethics, hinihikayat rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong hinaharap niya dahil serious po ang mga allegations na ito. Wala pa po ni isa sa inyo na nakausap siya even over the phone, where he is, his whereabouts? Wala po. Wala. But you've tried to connect to him? Sinubukan namin through Congressman Pido Garvin na kung maaari makipag-communicate sa amin at malaman namin kasi nagbigay siya ng mga sulat sa amin na sinasabi niya na may mga medical reason na kung bakit hindi siya makuwi. Ang in-applyan niyang leave sa Secretary Gen ay personal leave, hindi naka-specify doon medical leave. Kaya hinihiling din namin, sana supportahan niya yung sinasabi niyang medical reason na kung bakit di siya makuwi. Sana man lang nagbigay ng medical certificate or ganon. Walang kaming nakikita na ganon. Kaya naman kaya binigyan namin siya talaga ng deadline na kailangan umuwi siya by all means itong September 29. So, Speaker, as far as you're concerned, and for the record, hindi natin alam kung nandito na siya sa Pilipinas o nasa ibang bansa pa siya at this point as we speak. Yes, tama ka dyan. Kung nandito na sa bansa o hindi. And we can check naman kung meron na sa entry sa immigration kung nakapasok siya sa ating bansa. And based on your checking, wala pa? Wala pa naman. Wala pang pumapasok dito sa bansa na Zaldico. And Speaker, sorry, dagdag ko na lang din po. Kailangan po bang i-manifest at formal na tanggapin ng plenaryo yung resignation ni Congressman Zaldico bago ito maging epektibo? And paano po pipiliin? Can you just walk us through the process
kung paano pipiliin at kailan itatalaga yung magiging kapalit ni Congressman Ko, lalo na bilang dating chairman ng makapangyarihang Committee on Appropriations? Kung itatalaga tungkol sa chairmanship ng appropriation, alam naman natin na meron tayong bagong chairperson ng Committee ng Appropriation, si Congresswoman Mika Swansing. Pero as far as kung mapapalitan ba siya, kasi party list, ako Bicol party list, yung kanyang, wala pang napapag-usapan tungkol dyan. Pero kailangan po bang tanggapin sa plenaryo o hindi na? I think i-manifest sa tingin ko. Ano tingin mo dyan, Pong? Maraming salamat, Marie, sa inyong katanungan. Of course, ayoko pong pangunahin ang members ng House kung sino po ang papalit kay former Congressman Zaldico. And at the same time po, Ma'am Maris, naniniwala rin po ako na ngayon nasa kalagitnaan po tayo ng budget deliberation. At para sa akin lang po, mas malaking priority ang pagpasa po at ang pagtutok sa ating budget process. But eventually, naniniwala po ako na kung magkakaroon man sana ng kapalit si former Congressman Zaldico, sana mabigyan po tayo ng member ng House na tutugunan ang kanyang trabaho ng maigi. In terms of the question whether it has to be manifested in the plenary, hindi na po ba kailangan o when he already submitted his resignation, it's as good as that? Ganun na po yun. Katulad nga ng sinabi ni Congressman JC Abalos, ngayon ang priority ng ating ng Congress ay maipasa ang malinis na budget para ito ay maidala na natin sa Senado at pag-uusapan pa ng House leadership kung ano ang magiging pasya tungkol dito sa development sa pag-resign ni Congressman Zaldico. Sir, Sir Gabriel Lalo po from Inquirer. Sir, just to clarify, you have accepted the resignation, sir? Yes, tinanggap namin yung kanyang resignation. Kaya nga, kailangan mapag-usapan ng House leadership kung paano ma-address properly yung kanyang resignation. Sir, on the personal... sige. In addition po sa sagot po ng ating speaker, nakalagay rin po sa ating konstitusyon na pinagbabawal ang involuntary servitude. So kung meron po tayong member ng House na tingin po niya, ayaw na niya magsilbi bilang katawan ng Kongreso, wala pong pumipigil sa kanya sa paghintulot sa kanyang trabaho kung ayaw na niya. Sir, on a personal note, did you feel na parang it's an evasion of accountability or a call or the House's call for accountability? Saka sir, paharap na lang daw po sa camera pagsasagot. Thank you, sir. Para sa akin po, yung evasion po of accountability, wala naman yan kung miyembro ka ng House o hindi. Because in any case, the Committee on Ethics is not the only area for recourse or justice. In any case, anyone can still file a civil or criminal case against any member or against any former member of the House of Representatives. Kaya kahit na nag-resign si former Congressman Zaldico, that doesn't exempt him from accountability.